Takot! Itong nararamdaman ng ilang residente ng Mabalacat City nang makapanayam ng aming news team. Magkakasunod na kasi ang insidente ng karahasan at pagnanakaw na kanilang nararanasan. Si Lola, na ikubli natin sa pangalang Nida, hindi maitago ang panginginig nang ikwento sa amin ang pangho-hold up ng dalawang kalalakihan sa kanyang tindahan nitong Marso 6. Yung baril, kinuha na daw niya, nakita nito, inutong na sa akin. Takot. Isang linggo akong di pumupunta dito, mahigit 1 linggo. Araw-araw umiiyak ako, hindi ako natutulog. Kahit ngayon, maalala ko yon, sabi ko sa isip ko, Diyos ko, sana pinaglalamayan na ako, kakong ng kinabukasan. Hindi maalis sa isip ko yun. Bukod dito, naging saksi din umano siya sa magkakasunod na karahasan sa lugar na nangyari lamang sa loob ng 1 linggo. Alos linggo-linggo, wala, ilang araw lang. Gaya nito, no, bebis nangyari dito, tapos kinamartisan doon. Tapos nung ilang araw lang, after 2 days na naman yata, yung driver na, tricycle driver, yung pinatay dyan. Dalawang kalalakihan din daw ang nambiktima sa parokyano ng tinderong itago natin sa pangalang Gardo. Nung kumakain na siya, hindi pa nahahati yung in-order niya eh. May pumaradang motor din. Akala niyo po customer lang? Oo, akala namin customer kasi nagpabalot pa sila eh. Tapos, nung nagpabalot na ganun, sabay, ano rito sa customer ko. Yun lang. Tapos, nung medyo pumapalag to, bumunot ng baril. Kaya naman sila Lola Nida at Mang Gardo nanawagan na sa Mabalacat City Police na pagtuunan ng peace and order sa lungsod. Bahala kami kasi unang-una naghahanap buhay ka ng tahimik dito. Tapos bigla kang magkakaroon ng mga ganyan na hold-upan. Nakakaawa naman yung customer. Tsaka kami, muntik pa kami madisgrasya. Ako po si Joshua Lansangan, alerto, alisto sa pagbabalita.